I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes. Ayan, samahan natin si Pangulong Marcos Jr. guys sa Cebu. Diyan po sa One Cebu People's Rally. Agay, Dumanjug Sport Complex. Cebu yan, May 5, 2025. Nako, kasama niya po si Governor Gwen Garcia. Pakinggan nyo yung kanyang speech, yung kanyang nagawa sa Cebu, of course, sa mga taga-Cebuano, sa mga Cebunyans. Ibuto nyo po si Gobernador Gwen Garcia. Alam nyo naman po ang kanyang kakayahan. Talaga naman, marami po siyang nagawa. So, guys, shoutout sa inyo, mga kababayan. Mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW, hello po. Ayan, alyansa sa One Cebu. Kasama po ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Panoorin nyo ito guys. Okay, eto na. Ayan. Aniya na ang Pangulo sa Republika ng Pilipinas. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Yan, may buntag, taga Cebu. Shoutout sa inyong lahat. Mga Cebu, piliin nyo po ang tamang kandidato. Siyempre, si Gobernador Gwen Garcia, piliin nyo. Ibalik nyo sa upuan. Huwag kalimutan po ang alyansa. Ayan. Para sa pagbabago. Tuloy-tuloy na pagbabago mga kababayan. Alyansa. Kung sino po ang natanggal, papalitan nyo na lang ng mas magaling. Dagdag nyo sa balutan nyo mga kababayan. Huwag nyo iblangko. Baka mananalo pa itong mga DDS na ito eh. Dapat ang ilagay nyo mga kababayan, kung mayroon kayong idadagdag, yung alam nyo na ibubuto si Sara Duterte para makunbik. Tanggalin natin guys ang mga panggugulo sa Pilipinas. Hindi tayo asinso pag ganyan lagi. Hala kayo. Akala ko ba sabi nila ang Cebu puro Duterte. Puro kayo fake news, Fake news kayo talaga eh. You may now take your seats. Palihog Mang Lincoln. Intindihin nyo na lang guys yung sinabi ni Gobernador Gwen Garcia. Madali naman intindihan yan. Maayong buntag sa tanan. Niini gayo na atong paminaw ng iyang mensahe. Ang 11 babaeng gobernador sa nagunang lalawigan sa tibuok Pilipinas. Governor Gwen Garcia. One Cebu, one Cebu, one Cebu, one Cebu, pagkaanindot sa one Cebu. Stickers. Time pa. Taysa. Time pa sa. Magaling na gobernador yan guys, sa totoo lang. Kakusog ninyong manawag na kog mami. Mami Gwen. Tinuod jud. Mami Gwen. Nan. Ipangga ko ninyo. Mahal ako ninyo. Pinangga jud ko. Mahal ako talaga. Na ako'y ihangyo ha. Mayroon akong hihingin ha. Sabing ganun. Pwede? Pwede ba? Pwede ba? Di madungog. Hindi narinig. Sugot mo. Payag kayo. Akong mga kaigsuunan, Sa mga kapatid. nagmami na raba mo, akong mga anak,
pagkadakong dungog Ala. ning atong lungsod sa Dumanhog, the home of the governors. Hay mga taga Dumanhog din he. Hay man ani nagpangga ni Mami Gwen. Agree. Dakong dungog ning atong pinalanggang lungsod. Dinhi sa isla sa Sugbo, dunay 44 ka lungsod. President Ferdinand Marcos Jr. Wow. Wa ko kadungog, mahimo bang usbon? Ala. Ang atong pinalanggang presidente, ang atong girespeto, atong gitamod kay kita mga disente nga mga Sugboanon, Dumanhoganon. President, BBM, benting bigas, meron na tag-20 bugas, mamalit na ta. O, babalik po yan sa May 13 yata ang pagbibinta ng bigas sa Bisaya, sa Cebu. Kasi ayaw ng Comelec, guys, ha. Sa mga nagpakalat ng fake news, ha. Mr. President, this is the voice of the real people. Uulitin ko, guys, ha. Babalik ang pagbibinta ng bigas, 24 kilo, after election. These are not trolls, Yes. nor created AI bots or voices coming from other countries. Ito po, ang mga Dumanhoganon, sila po ang mga Sugboanon. Patuloy kami respeto sa inyo, lalong-lalo na ngayon, meron ng 20 bugas per kilo. Oh, tingnan nyo, guys. If I may break with protocol, moari ko dapit sa taliwa kay gamay ka iko, matabunan ko ani. Unya, may masan nang makakita sa mas lawas ay. Sa dihang gisultian ko, moani gyud ang atong pinalanggang presidente, human nalunsad ang 20 pesos per kilo nga bugas. Magaling na gobernador Ningon to, ko, eh. kapila na siya, niadto sa dakbayan sa Sugbo. Angay lamang, moanhi gyud siya, dinhi sa probinsya, ug asa pa man. Kung din, tulo na ka gobernador, ang nagagikan ni ining bantugan nga lungsod sa Dumanhog. Where else but the very municipality that has echoed the start of a promise fulfilled, 20 pesos per kilo. Kung inyong nakitaan, that promise came about with the full cooperation and collaboration of the Visayas governors. Mga gobernador sa Bisaya,
mao gayud ang unang mingon musuporta mi, mao ni ang dugay ng gihulat sa katawhan. Busa, human kadto gilungsad, Mayo 1, karon Mayo 5, aniya ang atong pinalanggang presidente. From the first launching by our governors, he is now here in the home of the governors, Dumanhog. Hain ang mga taga-Dumanhog, taga-Dumanhog, asa ra to? Muragwa kayo ko kadungog sa inyong singgit alang sa atong presidente. Gusto ko talaga ito si Gobernador Gwen, guys. Sa totoo lang. Unsa man ang singgita? Nituhop ba nas kasing-kasing? Nagagikan ba na sa inyong kasing-kasing? Galing sa puso. Kay sulti ang taka mo. Karon, aron klaro. Why do that? Inyo kong gipili. In the last elections, Dumanhog gave me 96% of the votes. Yes, ibuto niyo uli siya. Magaling na Pangita atong 4%. Ano to ni butar na ko? Doon naman gani, presinto. Kabalasnan. Nga nasiruhan ang kontra. Ingon ni Ana, that is your confidence and trust in one who is from Dumanhog also. Anak sa Dumanhog, si Gwen Garcia. Mga kaigsunan ko, kini, ikatulong gobernador, Dumanhoganon, kung 96% kaninyo ang mipili kanako, niyatong milabay nga pili ay karon atubangan ninyong tanan o atubangan sa tibok nasod nga nagdala og live di ining atong programa, akong ipadayag kining anak sa Dumanhog, the first woman governor of the province of Cebu, taga Dumanhog, si Gwen Garcia, the first ever to have come back after having served 3 terms while laing gobernador. Ganibalik, og natagaan na usab sa mga Subuanon, og duha pa ka termino, 5 na ni ka termino ang akong gialagaran. I am now the longest serving governor of this great province of ours. And this governor is a daughter of the municipality of Dumanhog. Paminaw, 96% kaninyo, disuportar ka nako, dinhi ning maong entablado. Karong adlaw, Mayo 5, akong ipalanog tibuok Dumanhog, tibuok lalawigan sa Sugbo, tibuok nasod, this governor, kini nga Dumanhoganon, 100% nagsuporta sa atong minahal nga presidente, President Bongbong Marcos Jr. Ala. Ala. We need stability. We need order. And most of all, for all of us, public officials who took that
oath of office, we swore to obey all laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Panumpa kana. Dili nato kana talikdan. Bisan pa, o giunsa kita pag-atake, pagkunis-kunis. Giunsa kita pagpuno sa mga bakak. Bahin ka nato, labi na gyud ko, labing starring ko. If we need to suffer, if we need to be humiliated because we stood by our oaths, then let it be so, because we are Cebuano public officials. O akong awhagon kamong tanan, kung unsa man ang anaa sa inyong kasing-kasing karon, wala ako magbuot kaninyo. Hangyo ko lang, tagae og luna usab sa inyong kasing-kasing, kining anak sa dumanhog, si Gwen Garcia. Murag nang tikahinay ang pakpak. Di gyud madungog. Pastilan, kadaghanan akong mga anak. Unsa man na ay lugar sa inyong kasing-kasing alang kanako, Naksaran. Galing. Magaling na gobernador to eh. pila man sa kanila tubukan, mga 1/8? Pila man, ani kagamay? Kung kasing-kasing ni, unsa man ang luna, ani kagamay? Dako, Ha? dako oy. Kamoy tubag be. Hay naman mga BHW. BHW. Daok, Unsa kadako ang luna nga inyong ihatag kang Gwen Garcia? dako. Unsa kadako? Unsa man? 1/4? Dako. 1/2? 3/4? One whole? Tibuok? Wa na day bilin para sa inyong banag asawa. Salamat kaayo. Kung ang kinatibok man sa inyong kasing-kasing ihatag kanako, nang kung si Gwen Garcia ang niangkon sa inyong mga kasing-kasing, mahimo ba? Tiningin niyong gipangga, dunay ihangyo kaninyo? Ang kining maong hangyo, dili kini alang kanako. Dili kini aron ako ang musikat. Dili kini kay aron do na ko'y makuha. Kining maong hangyo, akong pagabuhaton, akong barugan. Kay mao kini ang akong posisyon. Alang sa inyong kaayuhan, Tatayo. daghan pa kaayo kita og mga plano alang sa lungsod sa Dumanhog, alang sa tibuok lalawigan sa Subo. Gani, niadtong usang gabi kay gipaagi ko atong bati kay nga daan padong sa kabalaasnan nga nasiruhan ra ba ang kontra didto. Nakasaad ko, sementohon ko ang tanan nga dalan pasidong sa kabalaasnan o kung grasyahan ta sa Diyos sa kahitasan, kung mupadayon pagsalig kanako ang mga Subuanon ug hatagan ako sa ikaunom nga termino, gisaad ko kadto kaninyo ug nasayod kamo nga makasaad na gani si Gwen Garcia
iya gayud kanang tumanon. Tama. Yung pangako niya, itutuparin niyo dahil Ang ginawa akong niya na noon. nasaad, kung makaabot ko, grasyahan ko sa ikaunom nga termino, pagkahuman niya sa maong termino, sa ikatulong tuig, Hunyo 30, pohon 2028, ang kahumanan sa ikaunom nga termino, mubiya ako sa opisina pagkagobernador nga nahurot ko nagpaniminto ang tanan nga dalan dinhi sa lungsod sa Dumanhog. By the help of the national government, magagawa niya yan. Kana sukmate unya ako. Apa nakailan na kamo kanako? 2004 pa. Nasayod mo. Bisan pa og inaton ko ang mga adlaw, mga semana, mga katuigan og gabi. Ako kanang buhaton aron makatuman lamang sa saad. Bisan pa og ako gukdon panahon sa COVID, nasuko ang didtong mas nakamao sa atong kahimtang, bisan pa og hulgaon. Og karon, bisan pa og ikalit lang pagsuspenso tungod kay nanalipod ako alang sa mga Subuanon, padayunan ko gihapon kini. Dili ako mahadlok kung ang inyo ng kaayuhan ang angay panalipdan. Mo nang love ko ninyo. Di madungog ay. Kusog-kusog ka pa. Kanang ang kasing-kasing yun ni singgit. Naintindihan nyo, guys? Mahimo ba? Marami siyang nagawa, actually. Mahimo ba? Magaling na gobernador to eh. Usa ka singgit Maganda nga ang Cebu, gikan actually. sa mga kasing-kasing sa mga Dumanhoganon o mga Subuanon. Tinibuok nga singgit kay kinatibuk-an magkaha ang akong naangkon sa inyong kasing-kasing. Sa tinibuk-ong tingog, usa ka tingog, mahimo ba musinggit kamo ang inyong tubag sa pangutana ko, pinangga ba ninyo si Gwen Garcia? O kung ako human sa pagpasabot ngano nga mibarog ako, taliwala sa tanang atake, pag-BI niadtong buot nga maggubot ning atong nasod, ngano nga mibarog ako sa atong presidente, nasayod na kamo kung ngano ang akong baruganan, inyo ba usab pagasundon? Musuporta ba kamo sa akong padayon pagsuporta sa pinalangga natong presidente Yes. sa nasod, President Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Akala ko ba, sabi nyo, makadeterte ang O Cebu. kung ako inyong panggaon, mahimo ba atong ipakita dinhi sa Sugbo, dili ta magpatarog, dili ta magpatandog natong uban ng ilang self-interest lamang, Tama. personal nga mga interest o mga ambisyon ang nag-apil-apil kanato. Mahimo ba sama sa atong nakita sa mga programa sa Sugbo, pagkadaghan ng mga local government units muanhi kay buot usab mutuon kita nahimo na nga sumbanan Sugbo numero 1 mao karon ang sumbanan. Mahimo ba ipakita ta ang gobernador nga among pinangga padayon pagsuporta kang President Ferdinand Marcos Jr. ang tanang opisyales, tanang mga mayores
vice mayores, mga konsehales, mga barangay kapitanes, ang atong mga congressmen nagpadayon pagsuporta kay mao kana ang among gipanumpaan og lagi dili kita gusto gubot. Tama. Mahimo ba? Mahirap Sama sa pagpangga ninyo kanako. Sama sa inyong pagsuporta ni Gwen Garcia, inyo usab suportahan sa makanunayon ang atong presidente Ferdinand Marcos Jr. Walang asinso kasi guys pag ano, puro away-away. Ang ginagawa ng mga DDS, grabe. Nisinggit raman mo BBM, nangutana man ko, mahimo ba atong panggaon ug suportahan ang atong presidente BBM Jr.? Wa kay ko kadungog. Ayog anak lang, tingog sad. Mahimo ba? Tinudanay na! Tinuoryo na! Nagkasabot na ta. Ipakita na to. Dinhi sa Sugbo, dinhi pagyod magsugod. Home of the governors. Dinhi magsugod ang atong onward march to progress and prosperity. Dinhi magsugod ang pasidulong nato sa pagkabot sa bag-ong Pilipinas. Bag-ong Pilipinas kung diin moangat ang kinabuhi sa matag Pilipino, sugdan tana sa 20 pesos ang kilo sa bugas, dako na tag savings ana. Tama. Busa pasalamatan nato President Ferdinand Marcos Jr. iyang gituman ang iyang saad. Niya na, mapalit na. Human sa eleksyon, Mayo 13, linya na mudaan. Kay nakaset up na na. Kinsay buot, mo palit ni ining 20 pesos ang kilo sa bugas. Lahat. After Kamo election. di mong naku, palit? May labot ron. Kamo dito, gusto mong palit? Anis. Ang dire dapit, palit mo? Ang dire. Kare. Kare na lang, wag yun mo tingog. Di mo palit, no? Kato dito. Mayo 13 ha? Mayor, paganda mong daghan. O guna-una ha? Inigpalit ninyo. Kung tag 50 ka ni Anto, 20 na karon. Oo. May 13 Daghan na guys. mo mapalit, kutom na 10 kilos, ang 200 pesos, hinumdumi. Karong adlawa, May 13 pala. Mayo 5. May 13. Babalik. Dinhi, kuyog gayud kanato. Ang tao nga mituman sa iyang saad, og siya, pinagi niini, ang mudala og mohatod kanato sa atong gidamgo nga bag-ong Pilipinas. May 13 yun guys. Babalik ang 20 sa kanila. Bawal Mr. kasi ngayon. President, thank you for your presence here today. In this, the municipality of Dumanhog, rest assured, because that is what we leaders are expected to do, to provide direction, muhatag og direksyon sa mga panahon nga may salaag kay hilabihan na kadaghan ang fake news. This governor will remain steadfast, and so will the entire leadership of this entire island in this united one Cebu.
We are for unity. We are for progress because we are one Cebu, solid behind the duly elected President of the Republic of the Philippines who knows how to keep his word, who fulfills his promises, none other than President Ferdinand BBM Ferdinand Marcos Jr. Oh, taga Cebu. Buondang nako kay taas na kay ni. Itagaan ako og sinyas. Ako managod siguroon. Usa ko mubiya. Ako nga ngyoon atong suportahan ang alyansa senatorial candidates. Niya karon, kuyog yun ka nato, Benhur Abalos, Abi Binay. Pakpak lang mo. Kay, bisagwa diri, ni kuyog ba in town ni sila sa atong sorties. Ping Lacson, Uulitin ko guys ha. Manny Pacquiao, May 13, babalik po ang pagbibinta ng bigas sa Visayas. Bong Revilla, Especially sa Cebu. Totoo yan. Bawal kasi. Yun Tito Soto, yun ang order ng Comelec. Sinusunod na lang nila ang patakaran. Yung mga nagpapakalat ng fake news na sasabi, isang araw lang daw ang 24 kilo ang bigas. Wag kayo magpapakalat ng fake news. na sila gisulti nako. Basahin nyo yung yung order ng Nahibaw mo. Comelec. May A 13 few days babalik. ago, ningon ang PMS, mahimo ba dadon ang senatorial balls dire. And somebody said, unya, ikuyog unya to si Kwan. That got me thinking. Bisan og ipadayon kong atake karon, ani ni Rafi Tulfo, karon makig-Senate investigation na sad siya. Si Senator Rafi Tulfo. Nalipay mo nga, ipa-investigar ko. Lain na. Kadagan mga ni mga tulpo. Mao may taon nang nibisita dito sa North Bus Terminal. Nidiritso og ilog sa lamisa in town sa cashier kay di ko no pabayran ang dalain ra ba itong negosyo. Kadto man tong Mr. Lu. Ipa-Senate investigation kuno ko niya. Puna na pod, sige atake na ako. Mao nang dagay ni ingon, kinanglan wa tay suportahan nga Tulfo. Kay maura na sila. Apan og atong boto na unaon. Tagsa-tagsa na to ka pamilya. Di man ta parehas og utok. Tama, hindi pareho ang Di ugali. na lang pod ko magpakaaron ingnon. Iba si Rafi Tulfo, iba si... Nasa among pamilya, parehas mi tanag huna-huna. Doon naman gawin magkalahi ang utok o personalidad. And so, in deference to the President, and because I do believe this senatorial ball is ready to defend Cebu, ato sad suportahan si Erwin Tulfo. Yeah. You see guys? Lito Lapid, napa ba ko'y nalimtan? Ay, of course, ang kanunay, nagdepensa nato, depensa sa atong Secretary of Tourism. Kinsa pa, kani silang duhag yun, nitingog dayon. Tolentino, o Pia Cayetano. Okay na? Napay? Diha rata kutob. Mga napulo raman tingali to. Ningon naman kukudaan nga base Guan Cebu ang suportahan mga siyam na pulo. Mahibaw raw niya mo kung kinsa ang ika-11, ang ika-12 abierto na. Kamo na'y pili. Pero doon na gyud tay 11 ka buok nga suportahan nga kinahanglan mugawas gayod kini sila
nga mananaog dinhi sa Sugbo, a solid Cebu vote which is equivalent to 3.4 million votes. Ato nang ipakita kung unsay mahatag sa kahiusahan. Ang numero 11, ako nang amigo, kauban ako. Dihara kutob. Hinumduman na to, atong mga alyansa candidates, atong suportahan. Suportahan ba na to, uy? Suportahan na to. Tinuray. Padago na to. Mga pinangga, akong mga dumanuganon, mga Subuanon, salamat, Mayor Gungun Hika, Vice Mayor Wado, mga konsehales dinhi, ato mga congressmen, and of course, our senatoriables. Please remember, duhara ang ni Aron, mao gyud na mag-una ron. Siyempre, letter A good, Ben-Hur Abalos. Yeah. O kanunay siyang naakuyog nato. Di na lang yun mausab ang schedule, but niya ang iyang hamiling kapikas, maanyag, bright, buutan, o usab, a very dynamic member of the House of Representatives. Hinumdumig yun ang atong amigo, kanunay, alang sa Sugbo, Senator Bong Revilla. Lani, Congresswoman Lani is here. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Hinumdumi baya, Mayo 12. Mayo 12. Mayo 12. Maglintong anay unya ta. Mayo 13. Magkita-kita unya ta. Kay aron mobalik ko dinhi pagtuman sa akong saad kaninyo o pagpasalamat kaninyo. Dagan kayong salamat o maayong utong. Po ang ating mahal na Pangulo, guys. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga pinalangga natong kaigsunan dinhi sa Cebu. Nice. Alam niyo po, parang nakikita po ninyo na sa aking mga pinupuntahan, ang isa sa probinsya na siguro mas madalas pa ako dito kaysa sa Ilocos Norte ay dito sa probinsya ng Cebu. At bakit? Dahil marami akong kaibigan dito na masarap pagbisita. At saka kahit umiiwas ako, napapakain pa rin ako ng lechon. Pero ang katotohanan ay dahil nakikita ko dito sa Cebu, ang aming layunin, hindi lang para sa buong Pilipinas. Yun ang pagkakaisa. Maalala po ninyo, nung tumakbo ako bilang Pangulo, ang aming sinisigaw ay unity, pagkakaisa. Dahil sa aming pananaw at sa pananaw ng lahat, ang pagkakaisa lamang ang magiging susi para sa ating kinabukasan. At dito po, nakaka-inspire, may nagiging inspirasyon po ang Cebu dahil nakikita natin ay ang Cebu ay may nag-iisa sa ilalim ng One Cebu dahil sa pamumuno ni Mami Gwen. Mami Gwen. Mami Gwen talaga. Tapos sa akin si Gwen, Mami Gwen, mas matanda ako sa kanya. Kaya naman po, ito ay tinitignan po natin na parang kung ibaga sa ekonomiya ng Central Visayas, ang makina po, ang motor ng ekonomiya ng Central Visayas ay dito po sa Cebu. At dito po lagi naman ang nakikita nating na bumubulusok na ekonomiya. Bakit?
Bakit nangyayari? Bakit nagiging ganyan ang Cebu? Nagiging ganyan ang Cebu dahil kayo ay nag-iisa. Dahil kayo ay magkabalikat at meron kayong leader na nagbibigay sa inyo ng magandang gabay na nakikita ninyong walang iniisip kung hindi makatulong sa inyo. Walang iniisip kundi magtrabaho, magsakripisyo para sa lahat ng mga Cebuano. Yan po ang ating butihing Governor, Governor Gwen. Magaling Alam na niyo po, Gwen. lagi sinabi, bakit ko pinupuri si Gov. Gwen? Dahil magkaibigan ba kami? O siguro kasama din ninyo, kasama na rin yun. Dahil ba sa politika ay kami ay nagsama, naging makalyado? Kasi kasama din siguro yun. Ngunit, ang katotohanan, dahil pagka kami sa national government ay meron kaming kailangan at nais gawin, hindi po namin magagawa kung hindi kasama ng magandang koordinasyon ang local government. At sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng 82 provinces, ang isa sa pinaka masarap kausap, pagka may programa, pagka may roll out, pagka meron tayong ibang bagong iniisip, at kahit na hindi pa nabubuo, magtatanong tayo kay Gov. Gwen, Gov, ang tingin mo, maganda kaya ito? Hindi kaya maganda yan? Dahil siguro you cannot get better political advice than from Gov. Gwen. Kaya nakita naman ninyo na ibuo niya ang probinsya ng Cebu sa ilalim ng One Cebu. Tignan po natin kung ano ba talaga ang naging epekto nitong pagkakaisa. Dito sa Central Visayas, na itala natin ang 97.1% na unemployment rate. Ay, wow. Kasi ang dami ng boto mo rito sa Dumanhog. 97.1%. Ibig sabihin, dito sa Cebu, 2.9% lang ng ating mga kababayan ay naghahanap pa, ay walang trabaho. Ito ang mas mataas pa kesa sa anong record ninyo noong 2023. Lumago ang ekonomiya ng Cebu at umangat ng 5.7% ang ekonomiya dito sa Cebu. Dahil sa mga programa na nagiging nais ng mga negosyante, yung mga investor, naghahanap yan ng kung saan nila dadalhin ang kanilang mga planta, kung saan nila dadalhin ang kanilang mga negosyo. Tama. Marami sa kanila dito pumunta. At umangat ang gross domestic product ng 5.7%, mas mataas pa sa paglaki ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya talagang nangunguna lagi ang Cebu. Malaki ang bilang ng Nakamit Cebu. ng Region 3. Nakamit ng Region 7 ang 7.3% na pagtaas ng ekonomiya. Siyempre, as I said, ang motor po, ang makina na humihila sa ekonomiya ng buong Central Visayas ay alam naman natin, yan ang Cebu. At dito sa tumaas din ang GDP ng probinsya mula 388 bilyong piso noong 2022, nagsimula patungo sa 411 bilyong piso noong 2023. At palagay ko, pag dumating na ang mga numero para sa nakaraang taon, makikita natin, umakyat na naman yan. Ulit, bakit nangyayari ito? Bakit nagiging maganda ang patakbo? Bakit maganda ang pananaw ng mga investor, ng mga negosyante, ng mga turista? Bakit ganyan? Dahil po, kayong lahat ay nagkakaisa sa ilalim ni Governor Gwen. Kayo ay nagkakaisa, tumutulong sa One Cebu. Ang One Cebu naman ay nagkakaisa upang wala nang ibang ginawa kung hindi tumulong sa taong bayan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang Pilipinas. Tama. Magaling na gobernador talaga si Gwen. Kamakailan lang po,
ay meron po tayong pagdiriwang. Nag-celebrate po tayo ng Labor Day, araw ng paggawa. At siyempre, pagtingin na po natin doon, nakita po natin ay bumaba na ang unemployment rate, dumami na ang job, ang trabaho, at patuloy po natin ginagawa ito. Nagkakaroon po tayo ng job fair, siguro labis na sa 100,000 ang nakakuha na ng trabaho dun sa mga job fair natin. Patuloy po ito, aming ginagawa. Dito po sa Cebu, may 7 na Kadiwa Center. At yung Kadiwa Center, yan na ngayon ang magiging gitna center ng yung pinanggit ng ating butihing gobernadora ay ang 20 pesos per kilo na bigas. Yan po ay nakamit na natin. Hindi po naabot kaagad dahil ito po ay kailangan ayusin po natin ang ating pagtulong sa ating mga magsasaka. Tama. Kailangan bigyan natin sila ng mga makinarya. Ayan. Kailangan magtayo tayo ng mga processing center. Yes! Yan, kaya sinimulan po namin ito pag-upo. Dahan-dahan, dumadami na. Kaya't kaya na namin gawin ito. Pinalitan pa natin ang batas ng NFA, halimbawa. At marami pa po tayong gagawin. Ngunit, ngayon, matibay-tibay na ang agricultural sector natin. Kaya pinopose ko po sa lahat ng mga gobernador ng Visayas na sabi ko, bakit di natin subukan itong 20 pesos per kilo dito sa inyo? At naman, mula nung basta't nung napag-usapan, lahat naman ng mga ating gobernador ay siyang lahat naman ay sinabi, sasama kami dyan sa maganyang klaseng programa. Pero magtataka kayo, dahil nagkaroon, sinabi ng COMELEC, hindi pwede, May 2 to 12. Kaya natigil. Pero aning probinsya ang nakapaglunsad na ng 20 pesos per kilo ng May 1? Cebu lang. Bakit? Dahil Cebu ready na. Matagal nang may sistema, matagal nang may ID. Ang katotohanan, hindi binabanggit ni Gov. Buen ito. Pero ako magsasabi, magtatampo na naman sa akin dahil hindi ko dapat sabihin. Ang katotohanan, nung nakita namin, ang Cebu, may sistema na para pag-distribute, pati yung kanilang mga apps na ginagamit, ginaya po namin, hiningi namin kay Gov. Buen, nagmagandang loob naman si Gov. Buen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero konting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin na app para sa pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas. Yan po, hindi niya sinasabi pero kailangan malaman po ninyo na sa ilalim ng malalaking announcement, yan po ang naging trabaho. At ang nandyan po, gumigit na sa lahat ng usapan na yan. Ang nagiging leader sa lahat ng usapan na yan ay ang inyong Governor Mami Gwen. I'm sorry, it's the first time I've heard it, so I'm kind of very entertained by it. Sa wakas, sinabi din ni Pangulong Marcos Jr. ang dahilan. Ang isa pang Wow. nais kong banggitin Congratulations sa ay ating lahat. ang ating mga nagiging proyekto Ayan. dito sa Cebu. Pakinggan nyo guys. Kagaya ng aking nasabi kanina, sinabi ko sa inyo kanina, mahalaga para sa national government na magandang ugnayan sa ating mga local government. Kung hindi, ang katotohanan, kahit anong programa na ilulunsad ng national government, hindi po mararamdaman ng mga lokal kapag hindi maayos din ang patakbo ng local government. Kaya po, pumupunta po rito. Kaya po, hindi kami nag-aalangan na pupunta kami Central Visayas na mag-propose ng malalaking proyekto. Kasi ang malalaking proyekto, ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan kausapin. Kaya naman dito sa inyo, nakakatiyak kami kung anong pangangailangan ng national government sa local government na itutupad lagi ng local government of the province of Cebu at ang ating mga bayan ng Cebu. Ulit, dahil po, nandyan ang inyong Governor Gwen.
Kaya naman po, meron dito sa Cebu, sinasagawa na po natin ang tulay at kalsada sa Ayan. mga syudad ng Lapu-Lapu, Mandaue, mababawasan ito ang oras ng biyahe mula sa Mactan, Cebu International Airport patungong Cebu Port Area na sa kasalukuyan ay 45 minutes, magiging 20 minutes na lang yan. Meron din po tayong Cebu International Container Port. 25 ektaryang International Container Port para sa Region 7 ang ating itatayo. Nakita naman po ninyo, kahit hindi lamang ang mga negosyo, kung hindi ang malalaking programa at proyekto ng pamahalaan ay dinadala dito sa Cebu. Dahil po, dito, handa na kayo. Hinanda na ang probinsya ni Governor Gwen, hinanda na niya ang bureaucracy, ang mga employees ng probinsya. Hinikayat na niya ang ating mga mayor na para sabay-sabay gumalaw. Dahil dyan, para naman sa national government ay napakadali na masabi. Doon tayo maglagay. Malakas ang kumpiyansa natin sa local government na gagawin nila ang lahat ng kailangan gawin. Lalampas pa. Kung minsan hindi pa namin hinihingi, tapos na. Masyadong mabilis dito sa Cebu. At yung International Container Port po, 25 hektarya po yun. Sa pamamagitan ng International Container Port, maiwasan ang pagsikip ng kalsada sa loob at labas ng daungan. At mababawasan ang oras para bawas ang gastos sa logistics. Gagawin po natin logistics hub ang Cebu. Wow. Yan po ang mga ating mga pinaplano. Hindi po natin. Biruin nyo kung isang governor dyan, masyadong mahina, masyadong hindi interesado, ay wala itong nangyari. Siguro yung sinasabing hindi wala, tamad yan, hindi masipag yan, hindi interesado yan. Yun ang iniiwasan ng national government. Kaya nakahanap kami po ng opposite po nung tamad at hindi interesado at mahina ulo. Yun po ang isang matalino, masipag at mabait na gobernador ng Cebu, Governor Gwen Garcia. Tama po yun. Si PBM, ayaw niya ng tamad. Sinabi niya na Kaya yan. po, alam niyo po, napakahalaga magiging halaga ang itong halalan na ito. Kung minsan, meron pong mga nagsasabi na pagka midterm election ay hindi ganong ka-importante dahil wala naman masyadong nagbabago. Yung mga incumbent, usually nakakabalik. So, kaya yung sinasabi, dapat talagang tignan lang natin presidential election. May paliwanag ko po sa inyo. Dito sa eleksyon na ito, ay ating titignan at inyong iuutos sa amin kung ipapatuloy ba namin ang aming ginagawa o kailangan magbago ang ating tinutunguhan. Sa aking palagay, ang karamihan ng Pilipino ay nakakaunawa na yung pagkakaisa pa rin ang napaka-importante para tayo ay maging malakas at masigasig at ligtas Tama. na lipunan. Kaya po, mahalaga dito na maituloy namin ang aming gustong gawin dahil nandyan pa rin si Governor Gwen. Sa mga national naman po, mapag-usapan ko naman po ang aming mga senador na isinarap po namin. Nakita niyo na po yung kanilang video at narinig niyo po ang kanilang mga karanasan at ang kanilang mga ninanais na gawin kapag dating po na sila bigyan ng pagkakataon na magsilbi muli sa Senado. At yun po ay ating mga nakita at namili dahil po napaka-importante ng magiging senador. Kung ang senador ay na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon,
Ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Yun guys, Kaya totoo huwag po yan. tayo mapunta ron. Patunayan natin na hindi lamang sa taong bayan tayo'y nagkakaisa. Hindi lamang sa politika tayo'y nagkakaisa. Ngunit ang hangarin natin nagkakaisa sa Senado at pinapakita dahil sila ay representative ng tao na sila ay tutulong. Sila ay gagawin magsasakripisyo para sa taong bayan. Correct. At sino ba ang ating mga senatorable? Palagay ko, kilala nyo naman sa halos lahat sa kanila. At siguro naman, naalala pa ninyo ang kanilang mga naging kasaysayan para umabot bilang senador. At bilang yung iba, congressman, yung iba mayor. Lahat po, kaya malakas po ang loob ko na pagka kinakampanya ko po yung ating mga senatorial candidate, malakas po ang loob ko dahil alam ko na sila ang pinakamagaling na kandidato na tumatakbo para sa Senado ngayong halalan na ito. Kaya yan po ang aming pinili. Kung titignan po ninyo, kung maalala ninyo, pagka eleksyon, kadalasan lahat ng kandidato nakahilera dito sa entablado, pare-parehong kulay ng t-shirt. Kami iba-iba. Dahil iba-iba ang pinanggalingan ng partido. Ngunit, ganon ang pagmamahal ng ating mga senador, sabi nila, ipagsama na lang natin para tayong lahat ay magkaisa, magtulungan, imbis na nag-aaway tayo. Kaya naman po, yan ang aming pinili. Kaya naman po, yan ang aking inaharap po sa inyo. At, ano ito, mga hindi pangkaraniwan po itong ating mga senatorial ball. Mga bigatin po ito. Siguro, iniisip ko kung ako, tumatakbong senador, kontra dito sa ating senatorial ball ngayon, napakahirap ng trabaho ko, mahirap talunin na ito, mga ito. Dahil masyadong may karanasan, masyado nang mahaba ang kanilang experience, masyado nang malaki ang kanilang kaalaman, at maliwanag na sa taong bayan na sila ay nagmamahal sa tao. Sino ba sila? Tignan natin. Una-una, karamihan po sa kanila ay naging veterano sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi lamang senator, naging Senate President pa. At alam ko, kilalang level. Meron po kami mga naging LGU. Si Senator Lapid, naging governor ng, alam nyo ba? Idol natin, si Lito Lapid. Naging governor siya ng lalawigan ng Pampanga. Isang napakalaking lalawigan. Akala ninyo, action star lang si Paring Lito. Pero hindi, marunong po magpatakbo ng probinsya yan. Marunong po humawak ng tao yan. Andyan din po ang ating kaibigan na naging gobernador ng Cavite. Sino sa aming mga kandidato naging gobernador ng Cavite? Si Senator Bong Revilla. Ginawa ka niya ang Cavite, siyang naging governor doon. Ngayon, kung makita niyo po ang Cavite, makita niyo po ang Pampanga, talaga naman ang bilis ng kanilang pagpalaki ng kanilang ekonomiya. Meron din tayo City Mayor. Isa dito, nabanggit ko na, si Benhur Abalos, yan po naging mayor po ng matagalan sa Mandaluyong City. Nung panahon po niya, ay marami siyang natanggap, nagpakikilala, binigyan siya, meron siyang mga award, meron siyang mga premyo, at dahil po, ang katotohanan ay napakarami ang kanyang natulungan. Sino dito sa aming mga kandidato naging mayor ng lungsod ng Tagaytay? Si Tol Tolentino. Maraming tao hindi alam yan. Pero naging mayor na rin si Francis Tolentino, tapos naging senador. Kaya may karanasan siya sa local government. At alin ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas?
Di ba? Sa lahat ng mga negosyo, hindi ba lahat ng mga malalaking negosyo, mga laking korporasyon, nasa Makati. Kaya't maraming pondo ang Makati. Ang naging mayor po dyan ay si Mayor Abby Binay. At anong ginawa niya sa malaking pondo niya? Dinagay ba niya sa nagpagawa ba ng kung ano-anong magagara na hindi naman nagagamit ng tao? Hindi po. Ang ginawa ni Mayor Abby Binay, dahil may hawak siyang pera, pinimigay niya lahat, benepisyo. Sa Makati po, libre na lahat halos. Para sa mga matatanda, para sa mga na aksidente, para sa mga may sakit, para sa mga bata. Kaya't makita naman natin, ay hindi pera ang pinasukan nila, kung hindi ang serbisyo talaga. Yan po si Mayor Abby Binay. At si Tito Soto pala, naging vice mayor din pala ng Quezon City ng I think 1 or 2 terms. Kaya again, naintindihan niya ang local government. 4 ang abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano. Andyan po ang ating mga babae, kababaihan, para matiyak na hindi naman makakalimutan o hindi mawala ang tinig ng ating mga kababaihan. Nandyan po sila, matatapang natin mga kandidato na babae na makakatiyak na magtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. At lahat po ng kandidato natin may kung saan po nanggaling. Si Manny Pacquiao, dyan galing Bukidnon, Sarangani, Jensan. Si Erwin Tulfo, lumaki naman sa Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan na-destino yung kanyang ama. Baka hindi niyo po alam, bago kay Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto noong pa. Meron dati pa Senator Vicente Soto. At alam niyo ba kung saan galing si Senator Vicente Soto? Dito sa Cebu. Kaya meron kayong representative pagka nandyan, si Senator Tito Soto. Maliwanag para po sa amin. Maliwanag na ang dahilan, ang katwiran kung bakit kailangan po natin magkaisa. Kaya po kailangan po natin magkaalyansa. Kaya po kailangan po natin na sabay-sabay na kinakalaban ang mga manghaharang para lang sa kanilang mga sarili at lagi po nating iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan po ang alyansa. Yan po ang ginagawa ng One Cebu. Yan po ang dapat nating suportahan sa darating halalan. Kaya't huwag niyo pong makalimutan. Pagdating ng Lunes na, pagdating ng Lunes, dapat hingin nyo lang yung sample ballot galing kay Gob Gwen. Tapos diretsuhin ninyo lahat yun para buo ang One Cebu, para buo ang alyansa na kandidato na lahat na mananalo. Mabuhay ang alyansa, mabuhay ang One Cebu. Maraming salamat po sa inyong lahat. So yun guys, napanood nyo at narinig nyo din guys yung pag-endorse ni Gobernador Gwen Garcia sa alyansa. Alam niyo naman siguro mayroon siyang hindi binanggit. Although si Senator Raffy Tulfo na siyang mag-imbestiga dahil doon sa hindi po siya na yung suspension ni Gob. Actually guys, hindi yun. Kumbaga naipatupad niya para sa kanyang nasasakupan yung kanyang project na yun. But ganun pa man, mga bes, ay dinipinsa niya rin ang sarili niya. No? Hindi ko alam kung sa korte yata yan, no? Sa court, para maisumite niya yung kanyang side, yung kanyang counter affidavit. Diba? So, dahil dyan, mga beswa, hindi niya po inendorso si Senator Amy at yung isa. Kaya sabi ko, wag niyo iblangko, mga kababayan, ang inyong baluta. Baka masalisihan tayo ng mga salot. Piliin nyo yung tamang kandidato na maibubuto niya si Sara Duterte para makonvict. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Ayan, shout out sa mga taga Cebu. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye. Ayan, babus. God bless. Pulapay.